Nahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. The law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Now you're hiding this scoundrel, this fugitive. Because the prosecution was saying dito sa trial na to that there is a common plan theory na nagsimula kay Duterte and there's a lot of people involved na nag-implement ng double barrel at saka tukhang. Dahil tinatry nilang sirain itong idea na to, ang sabi nila is marami kasing contraindication ang sinasabi ng bawat taong nailathala ng mga co-perpetrator sa mga messages na sinasabi Duterte noong panahon ng drug war. So, sabi nila, because of this different statement or argument ng mga co-perpetrators, kahit daw napanood na natin sa media nila, is correlated to having those evidences ng prosecutor at saka mga EJK victims to be more weakened. Ano? Opo. So parang sige po, parang ang punto ko po kasi it's more of like dahil yung mga na idawit ng mga co-perpetrators had different statements and opinions about sa pagkakadawit nila dito sa drug war. So parang sinasabi ng depensa na iba-iba yan, so hindi mo pwede ma-prove sa hukom na merong tinatawag na common plan theory na merong step-by-step procedure. Kaya ang sabi ng depensa, dahil dyan, dito natin makikita na mahina ang basehan ng prosecution or ng EJK victims doon sa mga ebidensya nila. Alam mo, may proposed theory, lolo ko eh. Huwag naman niya, Timon theory, no? Parang driver. No? Ang pinalalabas kasi ng prosecution, may certain hand maniobra ng lahat ng operasyon. Ngayon, kung makikita mo, starting from the period of the case, from 20, i-deduce na lang natin from that picture, na establishing the system through the historical mula ito 2011 pa lang at ito event nationally kaya nga pating widespread no yung 78 nakokonti hindi tinitignan ng ICC rito ang tinitignan ng ICC rito yung 78 ba establishing a certain pattern yung 78 ba